Hello guys, magandang araw. Welcome back po muli sa ating bahay. Ngayon naman ay i-feature natin ulit itong isang property na bumalik din ulit sa bidding. Ito sa may Villa Arcadia, dito sa may Calsadang Bago, Imos, Cavite. Nandito tayo ngayon sa may Calsadang Bago Street. Street lang natin ito, papunta doon sa gate ng Villa Arcadia. Malapit po ito sa may simbahan ng Imos, itong location ng property. Ito naman ang na-feature ko na din nung nakaraan. Kung hindi nyo napanood ang ating previous vlog, sundan nyo lang po ang ating biyahe. Pero kung kabisado naman kayo dito, forward nyo lang po ang ating video direct na doon sa property. In-update ko lang din yung details nitong bahay kasi lumabas nga din siya ulit ito sa for bidding. Ang alam ko meron daw nanalo nito nung nakaraan, pero baka siguro kasi nung pinuntahan nila yung property, hindi worth it yung bid price nila kaya nag-back out sila. Or hindi natin alam kung ano yung reason. Ang importante naman ay bumalik siya ulit sa bidding. Yun lang. Dagdag abala din talaga sa mga bidders yung mga nag-overbid. Kasi nag-overbid nga sila, hindi naman tinutuloy yung pagkuha ng property. Ang kawawa lang kung nakapagbayad sila dito ng bid bind kasi non-refundable na siya. Kaya mas maigi talaga kapag bago kayo magbabayad, check nyo din maigi yung property kung tingin nyo worth it pa talaga sa bid price na in-offer nyo sa pag-ibig. Maraming salamat sa mga patuloy na sumaybay sa ating mga videos. Mga bago pa lang sa aming channel, click nyo na lang po ang subscribe button at ang notification bell para update kayo kapag meron tayong bagong upload. Maraming salamat. Sa mga hindi nakakaalam, hindi po kami agent or connected sa anumang company or agents related sa pag-ibig for close properties. Kagaya lang din kami na nagbibid para makakuha ng sariling bahay. Itong price ng property ay bumaba naman siya ulit ng 10% as usual kapag galing sa first public auction. Tapos pupunta sa second auction, bababa siya ng 10%, tapos magkaroon siya ng discount kapag cash 20%, then kapag short term, 10%. Long term naman is wala pa din naman siyang discount. Dito na tayo sa loob ng gate ng Villa Arcadia. Yung location ng property is dito lang siya. Few blocks mula sa main gate, tapos dulo siya nitong block nito. Ayan, yung location is nasa block 9, lot 46. Dito siya banda. Ayan, itong kanto na to, papasok lang tayo dito. Tapos, diretso natin itong dulo nitong block sa may kaliwa ko. Ayan. Malaki din yung lot area nito, 50 square meter kasi end unit siya, end na medyo corner. Kasi yung kasunod niya is kalsada, tapos ano ulit, block ulit. Ayan, dito na tayo sa may location ng property. Meron din siyang kasya yung parking space sa may gilid malapad. O, diba? Lawak ng lot area Tapos, ano siya, open space kaya maluwag. Maliwalas yung view niya. At ito nga yung sa harap niya na bahay as medyo may improvement na. Pero parang hindi natuloy yung pagpapagawa. Baka na-scam din yung nakakuha nito. Baka pinagawa tapos hindi naman pala silang nananalo. Ayun lang yung mahirap. Itong property available sa second public auction with the discount under Trans SPB 248. Ang acceptance of bid offers is from September 11 to 15 and then opening of bid offers is on September 20. Itong item number 77 with property number 815-202-302-02-0069. Ang property location is at Villa Arcadia, Block 9, Lot 46, Barangay Calsadang Bago 1, Imos, Cavite. Ito ay isang townhouse na may lot area na 50 square meter and then a floor area of 44 square meter. Ang minimum bid price sa pag-ibig is 1,201,500 and then ang gross monthly income na required based sa minimum bid price is 21,416.56. Ang TCT or CCT number niya is 057-201-803-9980 and then ito ay isang unoccupied property. Sinilip ko itong bahay, sarado siya, hindi natin siya mapasok kasi sarado yung pinto, tapos makapal yung glass niya sa bintana kaya hindi ito matagos yung camera. Kaya hindi natin makikita yung itsura sa loob. Pero good news naman, yung katapat na unit nito is open siya. Kaya yun yung tiningnan ko. Kung gusto nyo mag-bid pala dito, make sure na i-double check nyo yung unit. Puntahan nyo siya kasi baka kasi merong nag-squat. Pero meron namang nakapaskill dito na bawal squat yung property at bawal magtapon na kung ano-ano or magtambak. Ayan siya.
tinry ko nga silipin, hindi talaga makikita yung loob. Ayan. Diba? Maluwag itong harap naman, hindi kasi yung parking, street parking lang, pero doon sa gilid niya, medyo malapad yung space, kaya pwede siyang gawing parking space. Ayan, malapad siya. Meron nga ding sasakyan or van ba yan na nakapark sa katabi. Diba? Swerte kasi wala pang nakatira. Madami ditong unit na unoccupied kasi bago lang naman daw itong subdivision. Hindi ko sure kung kailan ito tinayo, pero maraming unit ang unoccupied. Ang tubig dito is deep well daw sila. Hindi daw alam ng taga rito kung anong brand, pero deep well sila. Medyo medyo nanilaw lang daw yung tubig. Medyo naninilaw daw siya kasi nga deep well at saka may kalawang. Ganun naman talaga kadalasan sa deep well kasi naka-store sila sa tangke. Tsaka ginagamitan ng motor. Mawawalan lang daw ng tubig dito kapag merong maintenance sa tangke. Ayun, hindi kagaya nung kapag naka-Maynilad na usually gaya dito sa Imos, yung Maynilad is mahina. Ito yung harap na unit niya bukas, kaya ito yung tinry kong silipin. Ito yung itsura niya sa loob. Hindi ako sure kung partially napapagawa na ito kasi parang extended na itong likod Ayan, pero parang ganito din naman yung itsura ng mga turnover unit dito. Ayan nga, meron na siyang partial improvement dito sa bahay na to. Pero hindi ito yung actual unit na for bidding. Yung pinakita ko kanina is yun talaga yung actual unit. Ito yung kaharap na unit lang na partially pinapagawa pero hindi din siya tuluyang natapos. Hindi ako alam kung anong status itong bahay na to Kasi parang iniwan lang sa ere. Ayun, kawawa naman. Diba? Ito yung itsura niya sa taas. Kahoy yung hagdan niya. Tapos meron din siyang harang. Ayan, may harang siya kaya safe naman dito. Mag-akyat baba. Ayan yung itsura niya sa taas. Kasya dito yung 2 bedroom lang. Diba? Unless mapa-extend niya itong likod, pwede siyang gawing 3 bedroom. Ito naman yung itsura niya sa likod. Ayan. Bakante siya. May space pa nga siya sa likod kasi yun nga, para sa likod naman is kabilang unit. Pero in-extend naman na yung baba nito kaya medyo spacious yung taas niya. Ayan, ito yung itsura niya sa harap. Medyo kinakalawang yung pinto. Dito naman is basag yung glass ng bintana. Ayan, yan yung actual unit, yung kaharap nitong unit na tong inakyat ko. Diba? Maganda naman yung itsura niya. Sa view dito, mukhang hindi pala ganun kalapad yung gilid niya. Kaya possible street parking din siya kapag meron kayong sasakyan. Ito namang unit is parang partially napapagawa na siya. Hindi ako sure talaga doon sa actual unit kung ano yung status ng loob niya. Kasi hindi nga natin siya masisilip kasi makapal yung glass ng mga bintana nila dito. Mukhang alanganin pala yung cut nito kasi yung parang 50 square meter is nahati yung extension niya or yung extra lupa niya sa harap sa gilid kaya hindi siya ganun kalapad. Parang yung parking space niya is siya, alanganin. Ayan lang, dito ko lang tatapusin ang ating video. Balitak ng properties po ang aking previous vlog dati pero isa lang naman yung bumalik ulit ngayon kaya isa lang yung pinifeature natin. Ayan, hanggang next time po, ingat tayo palagi and God bless. Maraming salamat sa panonood and good luck sa bidding.